So yung nga sa mga ka-chat, today is another day. So sa video na ito ay isi-share ko sa inyo yung mga top favorite Filipino guitarist dito sa Pilipinas at ano yung reason ko kung bakit ko sila iniidolo or hinahangaan sa kanilang pagigitara. Maraming mga magagaling na gitarista dito sa Pilipinas, no, mga pa-legendary man yan or mga bagong sikat na gitarista pa man yan, no, mga ka-chat. Kumbaga napapanood natin sila sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok or kahit sa live performance, no. Kumbaga tutok na tutok tayo sa kanila, yung gusto natin silang gayahin, pag-rhythm nila, yung mga pa-shred pa man yan, or yung paggamit nila sa mga pedals nila, kung paano nila patunogin, ganyan-ganyan, at the rest na mga skills nyo ginagawa ng mga guitar heroes natin. Sorry kung hindi ko mabanggit yung mga ibang gitarista na magagaling, pero magagaling pa rin sila ng mga katsa. So, wag na natin patagalin pa at umpisa na natin. Umpisa natin dun sa favorite ko na gitarista na napapanood ko lang siya nitong 2022 no, mga katsa. So, gitarista siya ng Even at dating sessionist ng Slapshot no, mga katsa, which is si Jumbo Manlag. So, ang nagustuhan ko kay Jumbo Manlag, which is yung paggamit niya ng mga ambience sounds, no, like yung sa effects na reverb, delay, and sa mga modulation like phaser, tremolo, at pinaka-last yung paggamit niya ng distortion, yung mga tiyag-tiyaga na tunog, no. Napakalupit or pagigitara ni Jumbo Manlag. Lalo na yung sa solo niya na tala dun sa live performance niya dun sa Rakista Radio. Heavy na heavy ang lakas ng dating nung pagtunog ni Jumbo Manlag. The next naman na favorite ko din na gitarista at childhood ko ito yung kanta nito, no, which is ito sa bandang Espanyola na which is si Erwin Armovic, no. Ang ganda nung guitar solo niya dun sa kantang Bitiw at napakinggan ko ito dun sa pelikulang Pedro Penduko, no. And then yung the rest, yung Tuliro, Kay Tagal Kitang Hinintay, Nakakapagtataka, and the rest ng mga guitar solo ni Erwin Armovic talaga napakaganda. Next naman na favorite ko din na gitarista which is si John Dinopol, ng gitarista ng Urban Dub at Fast Beats. Mas nagustuhan ko rin kay John Dinopol ay ambient sounds din siya. Then may mga kabigatan din, energetic din siya sa pagtugtog. Ang mas nagustuhan ko sa kanya yung pag-spin niya, yun napanood ko sa Facebook page niya, talagang ang lupit. Then yung tumalon pa siya, ganyan-ganyan. Sa mga gitara niya, gustong-gusto ko yun. Yung Telecaster na pula, yung mga PRS. The next naman, favorite ko din itong gitarista na ito, which is si Oliver Ole Romblon or sa mas kilalang Isabel Ole sa bandang Tanya Marcobas. Ang galing niya magitara sa totoo lang, no. Ma-shred din si Isabel Ole, no. At ang mas nagustuhan ko dun sa kanyang mga guitar solos which is dun sa Disney, no. Lalo na dun sa Tower Session, yung sa intro pa lang, ang ganda. May mga toppings, ganyan-ganyan. Lalo na yung sa Re-Rundown, yung singer niya, ang ganda ng mga pa-effects niya. Yun. Lalo na yung Opto Tremolo, yun yung gustong gayahin. The next naman, na favorite ko din na gitarista, which is ito sa bandang December Avenue, at nagugustuhan ko yung mga patunog nito, which is si Jem Manuel, no. Nagustuhan ko sa kanya ambient sounds. At yung gusto kong makuha na solo doon, which is yung sa Kundi Rin Lang Ikaw, nung yung sa Wish ba, sabi ko, ala, hindi ko magawa. Mas red din pala si Jem Manuel sa totoo lang. Pero napakagaling ni Jem Manuel magpatunog, no. Lalo na sa mga kanta nila sa December Avenue. Next naman, which is si Dario Semana ng bandang Parokya ni Edgar. One of my favorite na gitarista. At na childhood ko yung mga kanta or yung mga guitar solos niya sa Halaga, yung sa Mang Jose. Yung Mang Jose talaga favorite na favorite ko doon. Yung Alumni Homecoming and the rest. Talagang napakaganda ng mga pag-guitar solos ni Dario Semana. Then next naman, Pacoy Plechero ng bandang Typecast. So, kataka ako sa bakit ganun yung tuning nila, hindi ko makuha. Yung pala yung C-sharp, yung time naka-drop D pala sila. Hanggang sa nakuha ko na yung guitar solo, and one of the favorite na guitar solos ko kina Pacoy Plechero, Will You Ever Learn, Boston Drama, at yung The Reverend's Daughter. The next naman, which is si Francis Reyes, no, ng gitarista ng The Dono. Napanood ko or yung nagustuhan ko na guitar solos niya, which is yung sa live performance nila sa Wish Bus, yung sa Salamat. Time na napanood ko yung 2018 or 2019, yung shredding niya, sabi ko, ang ganda, solid ng tunog. Iniidolo ko pa rin yan si Francis Reyes, no. Legendary na gitarista yan, no. The next naman, si Mike Elgar ng River Maya. Ang galing ni Mike Elgar sa mga guitar solos, no, lalo na yung sa Liwanag sa Dilim. Yung gusto kong makuha, kaso yung mas-shred talaga sa totoo lang si Mike Elgar, no.
Next naman ay si Jocore Antaso. Nagustuhan ko lang yung kay Jocore Antaso ay yung mga pa-shred niya, yung mga guitar solos, mga harmonics, ganyan. Napanood ko siya dun sa mga ni Perf De Castro, yung collaboration nila. Kaya napakagaling. And ngayon ay isa na siya sa sessionist guitarist sa Chinditera. Next naman, itong pinaka-favorite ko na gitarista at nagagawa ko ito kapag may mga tugtog kami, then Battle of the Bands. My favorite na gitarista siya ng Kamikaze, Sky Church, Talata, at Trisha, which is my one and only favorite, Joe Malinaw, So, nagugustuhan ko talaga kay Joe Malinaw yung pagiging hype niya sa pagtugtog. Yung mga patalo nila ni Kuya Jay talaga. At napanood ko rin sila sa personal, solid noon time na yun. At naalala ko na tumingin siya sa akin, ginano niya ako. Pero malapit na ako dun sa stage or malapit na ako sa kanya. Kung makita niyo sa picture na yan. Gusto ko pa-picture sa kanya kahit mag-video kami. Tapos makapit ko yung gitara niya. Talaga napaka-solid talaga ni Joe Malinaw noong time na yun. At yun sa mga pa-second voice niya, ang galing niya sa totoo lang. Gustong gayahin para yun ma-apply ko rin. Kaya yun, Joe Malinaw, one of my favorite na gitarista. Kaya yun. Next naman, kauna-una kong favorite na gitarista sa totoo lang, which is si Blaster Silunga sa bandang Fourth of His Page at yun sa kanyang banda. 2018, nung umpisa na ako sa pagigitara, gusto ko na makuha yung guitar solo ng mundo. Then yung Sentimental, tapos yung Take That Man, ang dami kong gusto na mga guitar solos si Blaster Silunga. Napakagaling at napaka-solid yung mga patunog ni Blaster Silunga. The next naman, one of the legendary gitarista, isa din siya sa banda ng Juan de la Cruz na legendary na banda na sikat dito, which is si Wally Gonzales, nagustuhan ko yan yung kay Wally Gonzales, yung sa tugtog na Wally's Blues. Pag-aralan ko pa rin hanggang ngayon kasi hindi ko makuha. Ang galing ng mga melodic ni Wally Gonzales. Ang daming humahanga din sa kanya ng mga gitarista. Kaya yun, talaga napakagaling, napaka-solid. Pero yun, nasa na siya, feeling na ni Lord si Wally Gonzales. Kaya yun. Then pangalawa sa uli na favorite ko na gitarista, napakabilis, fast and furious kung tawagin siya, or kung tawagin na Randy Rhoads ng Pilipinas, which is si Manuel Ligarda. Napakagaling talaga sa totoo lang ni Manuel Ligarda. Gusto kong gayahin yung mga skills niya sa pagigitara, yung mga fast hands talaga sa totoo lang. Lalo na yung sa banda niya na Wolfgang, Razorback, lalo na yung sa mga solos niya, yung Halik ni Judas, then the rest, ang galing, fast hands talagang kung tutusin si Manuel Ligarda. Before going to the last guitarist, let's honorable mention the other Filipino guitarist. Pinaka-last na favorite ko na gitarista at ito ay ngayon ay napapakinggan at inapag-aralan ko yung mga guitar solos nito, na dating member ng River Maya, walang iba kundi si Perfecto De Castro. Nagustuhan ko yung kay Perf De Castro yung sa guitar solo niya, yung 214, tapos yung Awit ng Kabataan. Magaling mag-gitara si Perf De Castro, kahit anong genre niya, rock, alternative, then minsan nag-metal din siya, then yung mga blues. Gusto ko din gayahin yung mga skills niya sa pagigitara. Talaga napakagaling, napaka-solid talaga sa totoo lang ni Sir Perf De Castro. Kaya hanga ako kay Perf De Castro, kaya napakagaling, napaka-solid. Yun lamang yung mga iniidolo ko na gitarista dito sa Pilipinas, sumakot siya. Magagawa pa tayo ng video about favorite kong gitarista sa foreign, sa mga ibang bansa. Kaya abangan niyo yan sa susunod na video, sumakot siya. Kung may mga karagdagan kayo na comments, so comment lang kayo, sumakot siya. Kung ano man yun, sino yung mga favorite ninyong gitarista dito sa Pilipinas. Ito ko natapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan niyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kingcha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko, mga kutya. Kayo, ciao, peace, ingat kayo, and tugtog lang, mga kutya.